Bumalik si Leo sa silid ni Noah na may seryosong ekspresyon. Marahan niyang sinara ang pinto bago inilapag ang isang file sa ibabaw ng mesa. May problema tayo. Matalim ang tingin ni Noah kay Leo. Gaano kalaki? Huminga ng malalim si Leo. Bago nagpaliwanag. Yung kumpanyang gusto nating makatrabaho ay may mga hindi nabayarang utang sa ilang malalaking vendor. Mukha silang matatag sa panlabas pero sa totoo, gipit ng kanilang pananalapi. Kapag ipinagpatuloy natin to, baka madapay tayo kapag nabangkurate sila. Napabuntong hininga si Noah sa kabinuksan ng file ni nabot ni Leo. Mabilis niyang sinuyod ng tingin ng mga report na nakalakip doon. Ibig mong sabihin, tinatakpan nila to gamit ang maayos na ayos ng financial statements? Tama, tumango si Leo. Nililipat nila ang pondo mula sa isang project patungo sa iba para magmukhang maayos. Pero habang mas malalim kong inimbestigahan, may mga transaksyong hindi talaga kapanipaniwala. Mariing pinisil ni Noah ang kamao sa ibabaw ng mesa. Kapag hindi tayo nag-ingat, baka malagay tayo sa malaking panganib. Umupo sa Leo sa tapat ni Noah, bahagyang nakasandal sa kanyang upuan. Anong gusto mong gawin? Mariing sinara ni Noah ang file. Kanselahin na kagad ang pakikipag-ugnayan bago pa mahuli ang lahat. Ayoko may anumang panganib. Tumango si Leo. Maaari kong ayusin yan sa lalong madaling panahon. Pero gusto ko ring makaharap mismo ang CEO nila. Ayoko niloloko tayo, malamig na sabi ni Noah. Bahagyang ngumiti si Leo. Alam kong yan ang sasabihin mo. Tumayo si Noah mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana ng maluwag niyang opisina. Nasa bulsa ng pantalon ng kanyang mga kamay habang nakatingin sa kalsada sa ibaba. Leo, dumaan na muna tayo sa napakaraming hirap para buuin ito mula sa wala. Ayoko masirang lahat dahil lang sa isang pagkakamali. Tumayo rin si Leo. Naunawaan ko, kaya nga kagad kong siniyasat ang lahat bago pa tayo lumalim. Humarap si Noah kay Leo na may kumpiyansa sa mga mata. Ayusin mong meeting kasama sila bukas. Gusto kong marinig kung paano nila ipapaliwanag ang lahat ng ito. Tumango si Leo. Sige, ako nang bahala. Pagkaalis ni Leo, muling umupo si Noah. Inabot niya ang phone at binuksan ang litrato ni Rosario at Connor na masayang nagtatawanan sa parke. Titiyakin ko na magiging maayos ang lahat. Mahina niyang bulong na tila kausap ang sarili. Hindi niya hayaan na isang pagkakamali ang makagulo sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa kanyang responsibilidad bilang asawa at ama. Bukas, lulutasin niya ang problemang ito sa sariling paraan. 8:00 ng gabi, pagpasok pa lang sa bahay, sinalubong kagad si Noah ni Rosario na nakatayo na sa sala at may matamis na ngiti. Lalong kapansin-pansin ang lumalaking tiyan niya sa maluwag na nightgown. Umuwi ka na? Malambing ang tinig ni Rosario. Puno ng pananabik, tumango si Noah at lumapit ng may matibay na hakbang. Nandito na ako, sagot niya bago hinila ang bewang ni Rosario at siniil siya ng halik sa labi. Gumanti si Rosario ng buong pagmamahal, niyakap ang leeg ng asawa. Pagod ka ba? Malumanay niyang tanong nang saglit silang magbitaw. Tinitigan siya ni Noah ng malalim, ang mga daliri dahan-dahang dumaan sa mukha ni Rosario. Pagod ako, pero kapag nakikita kita, mawawala ang lahat. Napatawa si Rosario, kumikislap ang mga mata. Kaya mo yan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Noah, bahagyang yumukot binuhat ang asawa. Napasinghap si Rosario. Ha? Bakit bigla mo akong binuhat? Ngumiti si Noah ng may kapilyuhan. Miss na miss ko ng asawa ko. Namula si Rosario, ngunit tinayaan si Noah na buhatin siya papunta sa kanilang silid. Pagsara ng pinto, may ingat siyang nilapag ni Noah sa kama. Tulog na ba si Connor? Tanong ni Noah, nagsisiguro. Tumango si Rosario. Nasa sarili niyang kwarto, sabi niya. Gusto raw niya na magbasa ng story bago matulog. Kuminga ng maluwag si Noah, saka umupo sa gilid ng kama at tinilang kamay ni Rosario upang mapaupo ito sa kanyang kandungan. Miss na talaga kita. Alam mo ba, bunong niyang malapit sa tenga ng asawa. Umiti si Rosario, banayad na hinaplos ang buhok ni Noah. Miss na din kita. Tinitigan siya ni Noah na may pananabik, saka muling siniil ng halik, mas malalim,
Mas matagal, gumanti si Rosario ng buong pag-ibig. Hinaplos ang batok ni Noah. Hinila siya ng mas malapit. Nalunod sila sa init ng isa't isa para bang tumigil ang oras. Miss na ni Noah ang ganitong mga sandali. Ang maramdaman ng kanyang asawa ng buo. Walang istorbo ng trabaho o alalahanin. Habang lumalalim ang halik, bahagyang bumitiw si Rosario at tumitig sa mga mata ng asawa. Noah? Nakatingin si Noah na may tanong. Gusto ko ngayong gabi, tayo lang dalawa. Hindi dahil may iba akong nais. Kung hindi dahil gusto ko maramdaman kung nasa tabi ko. Gusto kong manatili ka hanggang sa makatulog ako. Bahagyang umiti si Noah. Inayos ang buhok ni Rosario sa likod ng tenga. Hindi ako aalis, mahal. Nandito lang ako. Tumango si Rosario saka dumikit sa dibdib ng asawa. Magkayakap lang silang dalawa. Sabay na naririnig ang tibok ng puso ng isa't isa. Sa gabing yun, hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sapat na ang muling pagbabalik ng init at pagkakalapit ng matagal nilang hinintay. Nakatitig pa rin si Noah kay Rosario na nakahimlay sa kanyang dibdib, kapwa balot na natitirang init mula kanina. Dahan-dahan nang bumabalik sa normal ang kanilang paghinga. Hinaplos niya ng marahan ng likod ng asawa. Hinanamnam ang bawat segundo ng pagkakalapit. Mahal, mababa ang boses ni Noah. Ngunit may halong tigas. Ungol ni Rosario na hindi inaangat ang ulo. Nakabaon pa rin ang muka sa dibdib ng asawa. Gusto mo pa rin maging CEO pagkatapos ipanganak ang kambal? Inangat ni Rosario ang muka at seryosong tumitig kay Noah. Siyempre, bahagyang napabuntong hininga si Noah. Inaasahan niya ng sagot na yon. Nag-aalala lang ako, mahal. Kakailanganin ng dalawang sanggol ng maraming atensyon. Ayoko masyado kang mapagod. Hinaplos ni Rosario ang pisngi ng asawa. Banayad ang ngiti. Alam ko nag-aalala ka, pero ang kumpanyang yon, binuo ko mula sa wala. Hindi ko basta-bastang maiiwan. Matalimang titig ni Noah sa mga mata ng asawa. Alam niyang matigas ang ulo ni Rosario pagdating sa trabaho. Hindi na ako pipilit kung yan ang desisyon mo. Gusto ko lang na laging unahin mo pa rin ang pamilya natin. Ngumiti si Rosario. Siyempre, pamilya pa rin ang una. Pangako, hindi ko kayo pababayaan ng mga bata. Tumango si Noah sa kabahagyang ngumiti. Kung ganun, susuportahan ko anuman ang piliin mo. Hinaplos ni Rosario ang dibdib ni Noah. Pagkatapos ay biglang yumuko at marahang hinalikan ng leeg ng asawa. Nabigla si Noah, ngunit hindi tumutol. Bakit? Tanong ni Noah na may halong tuwa. Napatawa si Rosario sa kamuling hinalikan ng leeg niya. Nag-iwan ng mga bakas ng pag-aari. Para malaman ng lahat na sa akin ka lang, mahinang tumawa si Noah. Marahang pinisil ang bewang ng asawa. Hindi ka ba pa kontento sa pagmamarka sa akin? Tinaas ni Rosario ang mukha na may matagumpay na ngiti. Para lang maalala mo ko na ako lang ang pwede sa'yo. Mapagmahal na tinitigan ni Noah ang asawa, saka siya bumaligtad kaya si Rosario naman ang napailalim. Hindi ko na kailangan ng palatandaan, mahal. Sa'yo na ako ng buo, napatawa si Rosario. Hinaplos ang mukha ni Noah. Mahal kita, marahan siyang hinalikan ni Noah sa labi. Mas mahal kita, nalunod silang muli sa presensya ng isa't isa. Ninanamnam ang gabing tila walang katapusan at puno ng init. Maya-may nakahimlay pa rin si Rosario sa dibdib ng asawa. Naglalaro ng kanyang mga daliring balat ni Noah. Gumuguhit ng kung ano-anong hugis. Kontentong ekspresyon ng mukha niya, ngunit may kung anong titig. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tanong ni Noah. Malalim ang boses at bahagyang pagod. Kumurap-kurap si Rosario saka kinagat ang labi. Gusto ko pa. Mahina niyang bulong. Agad naniga si Noah at mabilis na tumingin sa asawa na may halong hindi makapaniwalang ekspresyon. Mahal, buntis ka. Hindi ka pwedeng mapagod ng sobra. Napangiwi si Rosario. Banayad na pinisil ang bewang ni Noah. Hindi naman ako gumagawa ng kahit na ano. Ikaw lang naman ang gumagalaw. Ako, tatahimik lang. Mag-e-enjoy. Sige na. Napalunok si Noah. Alam niyang kapag nagsimula si Rosario ng ganitong tono, mahirapan siyang tumanggi. Rosario, may alinlangan ng tinig ni Noah pero lalo pang naging mapang-akit ang titig ng asawa. Sige na, please. Lumapit si Rosario. Hinalikan ng balikat ni Noah saka dumiretso sa kanyang leeg. Mariin ang hininga ni Noah. Pumikit sandali bago tuluyang sumuko. Ikaw talaga. Agad na sumilay ang ngiti ni Rosario. Ibig sabihin pwede?
Hindi na sumagot si Noah ng salita. Marahan niyang inikot ang katawan ng asawa. Dumula sa mga kamay niya sa bewang nito sa kabanayad na hinalikan ng leeg. Kontentong ngiti ni Rosario. Mahal, ungol ni Noah sa pagitan ng mga halik. Pausat puno ng pagnanasa ang boses. Umalingaw-ngaw ang mahina at halos wala sa sariling tinig ni Rosario habang hinihila papalapit ang buhok ng asawa. Ginagawa mo ako hindi makapagpigil, bulong ni Noah. Bago muling siniil ng halik ang balat ng asawa. Napatawa ng marahan si Rosario. Pagkatapos ay pumikit. Ninanamnam ang bawat haplos na binibigay ng asawa sa gabing yun. Mabilis lumipas ang 3 buwan. Ang kumpanyang tinayo ni Noah, ang Calco Group ay tuluyan ng naitatag ng matatag. Nakatayo ng engranding gusali. Handa ng kanyang team at ilang proyekto ang maayos ng sinimulan. Tinitigan ni Noah ang logo ng kanyang kumpanya na nakadisplay sa harap ng gusali nang may pagmamalaki. Sa wakas, nagbunga ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Nakatayo si Leo sa kanyang tabi, nakatitig din sa gusali na may paghanga. Sa wakas, handa ng lahat. Ang hinihintay na lang ay ang tamang oras para ilunsad. Wika niya habang sinulyapan si Noah. Tumango si Noah. Oo, gusto kong maging maayos na munang lahat bago ito ihayag sa publiko. At ang pinakamahalaga, gusto ko makapanganak na muna si Rosario. Ayoko ma-stress siya dahil dito. Napangiti si Leo, talagang protektado mong asawa mo, no? Tinignan siya ni Noah ng diretso. Bakit, may mali ba? Tinaas ni Leo ang kanyang mga kamay na parang sumusuko. Walang mali. Sa totoo lang, mabuti nga yan. Mahusay na babae si Rosario. Pero kailangan pa rin niya ng suporta, lalo na ngayon na kambal ang dinadala niya. Humugot ng malalim na hininga si Noah. Kaya ayoko malaman niya na muna to. Gusto kong mag-focus siya sa pagbubuntis niya. Kapag naisilang ng kambal at nakapagpahinga siya ng gusto, saka ko siya sasabihan. Tumango si Leo na tanda ng pag-unawa. Sige, sisiguraduhin ko tuloy-tuloy na maayos ang lahat hanggang sa dumating ang tamang panahon. Tinapik ni Noah ang balikat niya. Salamat, may tiwala ko sa'yo. Nang hapon din yun, maagang umuwi si Noah. Pagpasok pa lang niya ng bahay, sinalubong na kagad siya ng tinig ni Connor na tumatakbong palapit. Daddy! Ngumiti si Noah at yumuko para saluhin ang maliit na katawan ng anak na tumalon sa kanyang mga braso. Hey champ, kamusta ang araw mo? Masaya, nag-aral ako ng pagguhit sa school. Tapos sabi ni mommy maganda raw ang drawing ko. Masiglang tugon ni Connor. Hinalikan ni Noah ang tuktok ng ulo ng anak. Wow, gusto ni daddy na makita yan mamaya ha? Masiglang tumango si Connor. Okay, mula sa direksyon ng sala, lumitaw si Rosario na malaki ang tiyan. Ngumiti siya nang makita ang magandang eksena ng magama. Ang aga mong umuwi ngayon, sabi ni Rosario. Habang papalapit, tumango si Noah at marahang hinalikan ng pisngi ng asawa. Oo, namiss ko kayo, nagpatawa si Rosario. Palusot. Tapos na siguro ang trabaho mo kaya napaagang uwi mo, bahagyang ngumiti si Noah. Pwede na rin sabihin na gano'n, tinitigan siya ni Rosario ng may kutob. May tinatago ka ba sa akin? Sandaling napatigil si Noah bago napatawa ng mahina. Bakit bigla kang naghihinala? Nangunot ang noon ni Rosario. Hindi ko alam, kutob ng asawa. Marahang hinaplos si Noah ang likod niya. Sobra ka lang nag-iisip. Sige na, mas mabuti pang umupo ka na muna. Bawal kang mapagod. Napabuntong hininga si Rosario. Sige, pero gusto ko pa rin pag-usapan yan mamaya. Ngumiti lang si Noah. Umiwas na magbigay ng tsak na sagot. Kinagabihan, matapos makatulog si Connor, magkasamang nakaupo sina Noah at Rosario sa balkonahe ng kanilang silid. Ang malamig na simoy ng gabi ay nagbibigay ng maliwalas na pakiramdam. Kailan mo ba sasabihin sa akin? Biglang tanong ni Rosario. Tinapunan siya ng tingin ni Noah. Anong sasabihin? Matatalim ang mga mata ni Rosario. Akala mo ba hindi ko napapansin na may pinagkakaabalahan ka? Ilang buwan ka nang umaalis ng maaga. Umuuwi ng mas gabi kaysa dati. Alam ko na may ginagawa ka bukod sa normal na trabaho. Huminga ng malalim si Noah. Tama ka, may nasikaso nga ako. Tumingin si Rosario na may pag-asang marinig ang sagot. Ano yun? Umiling si Noah. Mamaya na, pagkapanganak mo ng kambal, pinapangako ko na sasabihin ko lahat. Napasimangot si Rosario at halatang nabigo. Bakit kailangan pang hintayin yon? Hinawakan ni Noah ang kamay ng asawa, puno ng lambing ang kanyang mga mata. Dahil ayokong ma-stress ka. Alam ko malakas ka mahal.
Pero alam ko rin na kailangan mo mag-focus sa pagbubuntis na ito. Gusto kong panatag ka, masaya't walang iniintindi. Sandaling natahimik si Rosario bago bahagyang ngumiti. Lagi mo talagang iniisip ang kapakanan ko, no? Hinalikan ni Noah ang kamay ng asawa. Siyempre, ikaw at ang mga anak natin ang pinakamahalaga sa akin. Napabuntong hininga si Rosario. Sige, maghihintay ako, pero pagkatapos kong manganak, kailangan mo sabihin sa akin ang lahat. Wala kang itatago. Matatag na tumango si Noah. Pangako, ngumiti si Rosario ng content at sinandal ang ulo sa balikat ng asawa. May tiwala ko sa iyo, Noah. Marang hinaplos si Noah ang buhok niya. Salamat, yan ang pinakamahalaga sa akin. Sa kanyang puso, nangako si Noah na sa tamang oras, ipapakita niya kay Rosario ang lahat ng kanyang naitayo. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Kinabukasan, sa silid ng pagsusuri, nakahiga si Rosario habang nilalagyan ng malamig na gel ang kanyang tiyan. Bago sinimulan ng doktor ang ultrasound, nasa tabi niya si Noah, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Sabik na nakatingin sa screen. Sige, tingnan natin ang sabi ng doktor habang dinadaan ng aparato sa tiyan ni Rosario. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang dalawang maliit na figura sa screen. Malakas at maayos ang tibok ng kanilang mga puso. Malulusog ang mga sanggol, nakangiting sabi ng doktor. At mukhang makikita na natin ng malinaw ang kasarian nila ngayon. Mabilis na tumingin si Rosario kay Noah. Kumikislap ang mga mata. Totoo, Dok? Tumango ang doktor. Isang lalaki at isang babae. Congratulations, kambal ang magiging anak ninyo. Huminga ng malalim si Noah, lumawak ang kanyang ngiti. Lalaki at babae, napatawa si Rosario. Medyo nangingilid ang luha. Diyos ko, higit pa ito sa inaasahan ko. Hindi na ako makapaghintay na makita sila. Hinalikan ni Noah ang likod ng kamay ng asawa. Ako rin, sigurado ko na kasing ganda at kasing gwapo sila ng mommy at daddy nila. Natawa ang doktor sa kanilang reaksyon. Dahil malusog naman ang lahat, kailangan lang naayusin ang pagkain. Sapat na pahinga, iwasan ng stress at regular na magpa-check up. Tumango si Rosario. Handa ako, Dok. Maraming salamat. Sumabat si Noah. Salamat po, Doktor. Ito na ang pinakamagandang balitang natanggap namin. Pagkatapos, tinulungan ni Noah si Rosario na tumayo at magbihis. Lumabas silang mag-asawa na may malalapad ng ngiti. Tila hindi makapaniwalang malapit ng mabuo ang kanilang pamilya. Sa biyahe, pauwi hindi tumigil si Rosario sa marahang paghimas ng kanyang tiyan. Hindi ko akalaing kambal ang magiging anak natin. Para itong napakalaking biyaya. Habang nagmamaneho, sinulyapan ni Noah ang asawa ng may lambing. Ni hindi ko rin inaasahan. Akala ko 2 lalaki o 2 babae. Pero ito, perpekto. Napatawa si Rosario ng mahina. Kaya kailangan na nating mag-isip ng pangalan. May naisip ka na ba? Sandaling nag-isip si Noah. May ilang naisip ako pero gusto kong magdesisyon tayong 2. Malaking bagay ito. Tumango si Rosario. Sige, gagawa tayo ng listahan at pipili ng pinakamaganda. Bigla siyang napahawak sa tiyan. Oh, gumagalaw sila. Mabilis na pinarada ni Noah ang kotse at pinatay ang makina. Totoo? Pwede ko bang maramdaman? Kinuha ni Rosario ang kamay ng asawa at nilagay sa kanyang tiyan. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman ni Noah ang maliit na paggalaw. Lumaki ang kanyang mga mata. Wow, ang likot nila. Masayang umiti si Rosario. Alam nila na nandito ang daddy nila. Tinitigan ni Noah ang tiyan ni Rosario ng puno ng pagmamahal. Hoy kayo, huwag niyong pagurin si mommy masyado. Napatawa si Rosario sa sobrang seryosong ekspresyon ni Noah. Nakakatuwa ka talaga, napailing si Noah. Gusto ko lang malaman nila na mahal sila ng daddy nila. Tinitigan ni Rosario ang asawa ng may pagmamahal. Sigurado akong alam nila, kagaya ko. Gumiti si Noah at hinalikan ng noon ng asawa bago muling nagmaneho. Umuwi na tayo. Gusto kong magluto ng masarap para sa magiging ina ng mga anak ko. Masayang natawa si Rosario. Sa pinakamagandang araw ng kanilang buhay, pagpasok ng sasakyan ni Noah sa bakuran ng mansyon, napansin nila na may isa pang sasakyang nakaparada sa tapat ng pangunahing pinto. Pagbaba nila nakita nila na may isang misis na nakatayo sa biranda. Halatang pagod. Mommy, gulat na sabi ni Noah. Ngumiti si Martha, ang kanyang ina nang makitang mag-asawa. Sa wakas nandito na kayo. Kanina pa ako naghihintay. Agad na lumapit si Rosario habang hawak ang kanyang tiyan at niyakap si Martha. Mommy, kamusta na po kayo? Bakit hindi kayo nagsabi na pupunta kayo?
Napabuntong hininga si Marta at umupo sa sofa sa terasa. Pagod na si Mommy Rosario. Hindi komportableng tumira sa maliit na apartment. Para kung sinisigipan, hindi tahanan. Kaya pumunta ako dito para makita kayo. Tinitigan siya ni Noah na may pag-unawa. Mommy, naintindihan ko. Ayoko nakikitang hindi komportable si Mommy. Pero maghintay po kayo. Nag-iipon ako para mabilhan kayo ng sariling bahay. Dahan-dahang tumango si Marta. Pero bakas pa rin ang lungkot sa muka. Alam ko anak, namimiss ko lang ang pakiramdam ng maluwag at mainit na bahay. Dati malaki ang tinitirhan natin. Pero ngayon mahirap na. Tinapunan ni Rosario ng tingin si Noah saka ngumiti ng marahan kay Marta. Mommy, bakit hindi na lang kayo tumira dito? Malaki ang mansyon. Maraming bakanting kwarto. Mas magiging komportable kayo dito kaysa sa maliit na apartment. Mabilis na napalingon si Marta, nagulat. Titira dito? Matatag na tumango si Rosario. Oo, at saka malapit na tayo magkaanak ng kambal. Mas mabuti kung nandito kayo para samahan at tulungan kami. Tahimik na tumingin si Marta kay Noah, tila humihingi ng opinyon. Napabuntong hininga si Noah saka ngumiti ng bahagya. Kung yan ang gusto ni Rosario, wala akong tutol, Mommy. Bahay natin ito at bahagi kayo ng pamilya. Unti-unting nagluhang mata si Marta saka niyakap si Rosario ng mahigpit. Salamat anak. Hindi ko inakalang tatanggapin mo pa rin ako matapos ng lahat. Taus-pusong yung makapabalik si Rosario. Si Mommy pa rin kayo, pamilya tayo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Gusto ko lahat tayo magkasundo. Pinigilan ni Marta ang kanyang emosyon sa katinitigan na may pagmamahal si Noah. Mapalad ka na si Rosario ang asawa mo anak. Ngumiti si Noah ng buong pagmamalaki. Alam ko mom, kaya hindi ko siya kailanman bibitawan. Sabay silang nagtawanan. Maya-maya ay lumabas si Connor mula sa bahay. Kinukusot ang antok ng mga mata. Mommy, Daddy, sino po ang dumating? Agad nang umiti si Marta at binuka ang kanyang mga bisig. Connor, halika, yumakap ka kay Grandma. Bagamat naguluhan sa una, napangiti rin si Connor at tumakbo papunta sa bisig ng lola. Dito na po titira si Grandma? Masayang tumango si Marta. Oo, apo, dito na si Grandma titira. Masiglang tumawa si Connor. Yay! Ibig sabihin makakwentuhan ko si Grandma ng bedtime stories. Nagkatinginan si Noah at Rosario. Parehong nakaramdam ng gaan ng loob na sa wakas, mas lalong naging malapit ang kanilang pamilya. Ang araw na yun na naging simula ng mas maayos at mas mainit na samahan ng lahat. Ang umagang yun, ang bango ng nilulutong pagkain ay kumalat sa buong mansyon. Abala si Marta sa kusina, hinahalong mainit na sabaw habang tinitingnan din ang ilang ulam na piniprito niya sa kawali. Nakatayo lamang ang mga kasambahay sa gilid ng kusina, nagtatakang nakatingin sa kanya. Madam, kami na po magluluto, magalang na sabi ng isa sa kanila, ngumiti si Marta. Ngunit abala pa rin ang kanyang mga kamay sa paghahalo ng mga ulam. Hindi na, matagal na ako hindi nagluluto para sa pamilya. At saka matutuwa si Connor sa luto ng lola niya. Kabababa lang ni Rosario mula sa kwarto at kagad siyang lumapit, nagulat nang makita si Marta sa kusina. Mommy, bakit kayo nagluluto na mag-isa? May mga kasambahay naman. Muling ngumiti si Marta. Gusto ni Mommy na minsan na kayo naman ang ipagluto. Matagal na ako hindi nagluluto para sa mga bata. Napabuntong hininga si Rosario habang hinahaplos ang lumalaki niyang tiyan. Pero dapat nagpapahinga na lang kayo, Mommy. Hayaan na lang ang mga kasambahay. Mahinang tumawa si Marta. Rosario, kapag tumanda ka na at magkaroon ng apo, maintindihan mo kung gaano kasarap ang makiramdam na gumagawa ng isang bagay para sa pamilya. Masaya si Mommy na kayo ipagluto. Wala nang naisagot si Rosario, ngumiti na lang siya na may pagsuko. Sige, kung yan ang gusto ni Mommy. Ilang sandali pa, biglang pumasok si Connor sa kusina na puno ng siglang mukha. Ano pong niluluto ni Grandma? Agad na yumuko si Marta at inunat ang kamay. Halika, amuyin mo, ang bango hindi ba? Inamoy ni Connor ang niluto at kumislap ang kanyang mga mata. Wah! Gusto na ni Connor kumain ngayon. Natawa si Marta. Sandali lang anak, hintayin na muna natin si Daddy na bumaba. Sabay-sabay tayo mag-almusal ha? Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Noah mula sa kwarto suot ang kanyang pang-araw-araw na damit. Napakunot ang kanyang noo na makita niyang masabala kaysa dati ang kusina. Ano nangyayari dito? Agad na tumingin si Rosario. Si Mami ang nagluto.
Lumingon si Noah kay Marta na nagsasali ng sabaw sa mangkok. Mommy, bakit hindi niyo nalang hinayaan ang mga kasambahay? Bisita kayo dito. Dapat nagpapahinga lang kayo. Bahagyang napasinghap si Marta. Anong bisita? Dito na ako nakatira ngayon. Bahay ko na rin ito at bilang isang ina, gusto kong ipaglutong mga anak at ang apo ko. Umiling si Noah na may ngiti. Sige, kung yan ang magpapasaya sa kay mommy. Makalipas ang ilang minuto, sabay-sabay silang nakaupo sa hapagkainan. Pinaka-excited si Connor. Agad niyang sinubukan ng sabaw ng kanyang lola matapos sipan ng marahan. Wow, ang sarap! Sigaw niya na kumikislap ang mga mata. Natawa ng malakas si Marta. Tama ba? Nagustuhan ni Connor? Mabilis na tumango si Connor habang ubos lakas ang subo. Oo, gusto pa ni Connor ng marami. Ngumiti si Rosario at Noah habang pinagmamasdan ng anak na sabik na sabik. Sa palagay ko, mas madalas dapat tayong kumain ng luto ni Mommy. Sabi ni Noah habang nagsasandok ng kanin sa kanyang plato. Natawa si Marta ng masaya. Huwag kayong mag-alala kung gusto niyo na madalas ako magluluto para sa inyo. Umagang yon, mainit ang naging samahan sa hapag. Damang-dama ni Marta na muli siyang may pamilya at labis ding natuwa sina Rosario at Noah sa pagiging malapit ni Connor sa kanyang lola. Sa simpleng sandaling yon, mas lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Pagdating sa opisina ng Calco Group, agad na pumasok si Noah sa kanyang kwarto na halatang bago pa. Nilagay niyang kanyang jacket sa likod ng upuan na tumupo. Pinagmasdan ang paligid ng may kasiyahan. Pumasok si Leo ilang saglit pa, may dalang mga dokumento. Sir, ito na ang pinakabagong ulat tungkol sa kasalukuyang project. Sabi ni Leo habang nilalapag ang mga papel sa mesa ni Noah. Bahagyang napabuntong hininga si Noah at tinignan si Leo na may natatawang tingin. Leo, ilang beses ko na bang sinabi na wag mo na akong tawaging sir? May hinang ngumiti si Leo. Pasensya na, reflex lang. Isa pa, boss ko ulit kayo ngayon, kaya natural lang na igalang ko, hindi ba? Umiling si Noah na may bahagyang tawa. Bahala ka. Umupo si Leo Cecilia sa tapat ni Noah. Kailan magsisimulang lumipat ditong lahat ng staff? Bahagyang tinapik ni Noah ang daliri sa mesa habang nag-iisip. Hindi pa, gusto ko munang siguraduhin na handa ng lahat bago tayo tuluyang maging fully operational. Hindi dapat magulo dahil lang nagmadali tayong lumipat. Tumango si Leo ng may pag-unawa. Sige, sisiguraduhin ko na maayos ang lahat ng paghahanda bago tayo tuluyang lumipat. Binuksan ni Noah ang isa sa mga dokumentong dala ni Leo. Mabilis na binasa at tumango. Maganda, tugma rin ang ulat niya ito sa plano. Kumusta naman ang mga vendor na kapartner natin? Ayos na bang lahat? Matiyak ang sagot ni Leo. Walang problema. Masaya silang nakikipagtulungan sa atin, lalo nang makita nilang track record mo. Bahagyang ngumiti si Noah. Mabuti, gusto kong mabilis na lumago ang negosyong ito. Pero dapat may matibay na pundasyon. Ayoko na magmadali at nawala ng kontrol. Bahagyang inayos nila yung upuan. Seryosong tumingin kay Noah. Kailan niyo balak sabihin kay Madam ang tungkol sa kumpanyang ito? Napabuntong hininga si Noah at sumandal sa upuan. Mamaya na, pagkatapos mga anak ni Rosario. Ayoko ma-stress siya ngayon. Ang focus niya dapat ay ang sarili at kalusugan ng kambal. Tumango sila yun na may pangunawa. Sige, sisiguraduhin ko na walang lalabas na impormasyon kay Madam. Bahagyang ngumiti si Noah. Magaling, at siguraduhin mo ring handa ng lahat ng dating staff na bumalik sa trabaho. Gusto kong mga nakasama ko noon ay makabangon ulit. Humanga si Leo, sigurado ko na babalik sila. Isa kang leader na ginagalang nila. Ngumiti ng kontento si Noah saka tumingin sa relo. Sige, pupunta na muna ako sa field para tignan ang progress ng project. Siguraduhin mong handa lahat ng susunod na ulat bago ko bumalik. Tumayo si Leo at tumango. Siyempre sir, umiling na lang si Noah ng may ngiti. Kinuha niyang kanyang suit at naghanda ng umalis, lalo ng buong tiwala ng Calco Group. Ay muling magiging isang malaking negosyo na mas matatag pa kaysa dati. Samantalang naglalakad si Rosario ng marahan sa hardin, ninanamnam ang preskong hangin sa umaga. Lumalaki ng kanyang tiyan kaya mas mabagal ang kilos niya. Ngunit maayos lang ang kanyang pakiramdam. Si Marta namang nakatayo sa terasa. Habang umiinom ng tsaa ay nakamasid sa kanya ng may pag-aalala. Rosario, sapat na paglalakad. Magpahinga ka na muna. Huwag kang mapagod, may hinahong paalala ni Marta. Ngumiti si Rosario. Hinahaplos ang tiyan. Ayos lang ako, mommy.
Sabi ng doktor, kailangan ko maglakad para mas madali ang panganganak. Mahinang napasinghap si Marta. Pero huwag ka masyadong matagal. Halika dito, umupo ka. At imamasahe kong paa mo. Napatawa si Rosario tumango. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa terasa. Ngunit biglang, nadulas ang kanyang paa sa malit na batong nakatago sa damo. Nawala ng balanse niya, tumagilid ang katawan patras at tuluyang bumagsak sa lupa. Napatalon si Marta sa gulat at kagad nang tumakbo papalapit. Rosario! Sigaw niya sa sobrang takot. Ramdam ni Rosario matinding sakit sa kanyang tiyan. Mabilis ang paghingi niya at nang tumingin siya sa baba, dumudugong kanyang damit. Unti-unting lumabong paningin niya, nalambot ang kanyang katawan. Mommy! Mahina niyang bulong bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nag-isteriya si Marta. Tulong! Driver! Bilisan niyo tihanda ang kotse! Dumudugo si Rosario! Naglabasan ng mga kasambahay, isa sa kanila'y kagad ang tumawag sa driver. Nanginginig ang mga kamay ni Marta habang niyuyugyug ang katawan ni Rosario. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Diyos ko, huwag niyong hayaan na may mangyari sa mga apo ko at kay Rosario. Dumating ang driver na tarantang tumulong buhatin si Rosario. Papasok ng kotse. Sumama si Marta, mahigpit na ninayakap ang nawalan ng malay na manugang. Sa ospital, bilisan mo. Utos ni Marta at nanginig ang tinig. Sa biyahe pilit niyang tinatawagan si Noah, nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadaya lang number ng anak. Noah, bilisan mo pumunta ka sa ospital. Dumudugo si Rosario. Nawalan siya ng malay. Halos pasigaw niyang sabi ng makontak ang anak. Sa kabilang linya'y gulat na gulat ang boses ni Noah. Ano? Dumudugo? Oo, bilisan mo anak. Natatakot ako. Papunta na ako. Agad niyang binaba ang tawag. Nalilisik ang mga mata sa takot. Hindi na nakaisip pa. Iniwan niyang trabaho at tumakbo patungo sa kotse. Malakas ang kabog ng puso niya. Magulo ang kanyang isipan. Diyos ko, iligtas niyo sila. Bulong niya habang mabilis na nagmamaneho patungo sa ospital. Pagdating, mabilis na tumakbo si Noah papasok ng ospital. Habol ang hininga, halos baliw siyang naghanap ng kanyang ina. At nang makita niya itong nakatayo sa harap ng emergency room na tensyonadong muka, agad siyang lumapit. Mom, kumusta si Rosario? Nanginginig ang tinig niya na tanong, pinahid ni Marta ang kanyang luha. Pilit na nagmamatatag. Nasa loob pa ang doktor, malakas ang pagdurugo anak, natatakot ako. Sakto namang bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor na seryosong muka. Mr. Noah, ako po. Mabilis niyang sagot, pilit na tinatayo ang nangihinang katawan. Kritikal ang lagay ni Mrs. Rosario. Kailangan naming magsagawa kaagad ng cesarean section para mailigtas ang sanggol at ang ina. Kung hindi mapapalaki ng panganib, parang gumuhong mundo ni Noah. Dok, wala na bang ibang paraan? Umiling ang doktor. Wala na sir, kailangan namin ang pirma ninyo para pumayag sa operasyon. Walang pagdadalong isip na kaagad ni kinuha ni Noah ang dokumento at pinirmahan ng nanginig ang kamay. Iligtas na sila dok, pakiusap. Halos hindi marinig ang kanyang tinig. Tumango ang doktor bago muling nagmadaling pumasok. Ilang nurse naman ang nagtulak sa kamay. Patungo sa operating room, Rosario, mahihinang tawag ni Noah ngunit hindi sumagot ang kanyang asawa. Maputla ng mukha nito, mahinang paghinga. Pagsara ng pinto ng operating room, napaupo si Noah sa silyang naghihintay. Nakayuko at mahigpit na hinahawakan ng sarili niyang buhok. Diyos ko, huwag niyo silang kunin sa akin. Umupo si Marta sa tabi niya, mahigpit na hinawakan ng kamay ng anak. Noah, makinig ka kay mommy. Mahinang sabi niya kahit na nanginginig ang boses. Malakas si Rosario, makakayanan niya ito. At ang mga mandirigma rin ng mga anak mo. Hindi sumagot si Noah, umiling lang habang pinipigilan ang bumuhos na damdamin. Natataranta ako, mom. Natatakot ako na mawala sila. Malalim na huminga si Marta. Pilit na pinipigil ang sariling luha. Gusto niyang magmukhang matatag para sa anak. Kailangan nating magtiwala, anak. Poprotektahan sila ng Diyos. Ngunit kahit na anong pilit ni Marta, na magpakita ng lakas, punong-puno ng takot ang puso ni Noah. Mabagal ang takbo ng oras, bawat segundo parang parusa. Ang kanyang isipan ay napupuno ng masasamang imahe.